Happy holidays mga insan! Welcome once again sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa day 20 na ating Vlogmas ngayong December 2024, ang episode natin ay nakasentro sa Cultivating Creativity, Unleashing Your Inner Artist. Paano tayo maging creative? At ano ang naitutulong nito sa atin, sa personal nating buhay? Okay. So, maraming benefits ang creativity. May mga tao na nag-claim na dahil sa creativity nila, dahil sa pag-engage nila sa creative activities, ay nagkakaroon sila ng stress reliever o nagkakaroon din sila ng self-discovery na-realize nila na, kaya ko pala to. Bakit pinatagal ko ng pinatagal? Bakit ngayon kung kailan nagkakaedad na ako, saka pa lang ako gumawa ng mga ganito, di ba? So, ang pagiging malikhain o ang pagiging creative, hindi lang yan para sa mga artista, sa mga painters, sa mga singers, at sa mga kung sino-sino pa. Pwede rin tayo maging creative in our own right. And hindi na kailangang maging sikat ka o sikat ka muna bago ka maging creative. Ayun. So, ang pagiging creative ay nakikita yan sa kung paano natin nilalabas yung produkto ng imagination natin, di ba? O produkto ng originality natin, o innovation, isang simpleng bagay, ginawa mong napakaganda. O yung, di ba, bigla kong naalala yung simpleng indoor plant. Pero ang ginawa niya ay sinalapid niya, yung ni-braid niya yung indoor plant to the point na mukha na siyang buhok, di ba? So, yun? Part yun ng innovation, part yun ng creativity. At marami ng tao nowadays ang nagpapakita ng sarili nilang creativity, lalo na sa mga dahil very common na ang pagkakaroon ng social media platform. Ang mga tao, ang creativity nila hindi na lang nila tinatago, pinapakita rin nila ito sa iba, sinishare din nila. So, anong mga halimbawa nito? Mga tao na mahilig magluto, magaling magluto, o kaya magaling mag-video ng kanilang mga niluluto. Siguro hindi rin masarap ang niluluto ng iba, pero ang ganda-ganda ng pagkakakuha nila, di ba? So, kumbaga mai-entice ka, gayahin ko rin kaya ang ginagawa niya kung talagang totoo. Although may mga nadaanan na akong ganito, pero sa comment side, sinabi nila na mali-mali naman yung ingredients. hindi na yung dessert hindi naman matamis dahil parang may imbalance yung ingredients. So anyway, part pa rin yan regardless, di ba? So ang pagluluto, pag-ayos ng bahay. Marami ng mga tao ngayon beginning from the time of pandemic na nagkaroon ng oras ang mga tao para nasa loob lang sila ng kanilang bahay. Lumabas na yung creative spirits ng mga tao na mag-interior design, di ba? Problem solving. So ngayon, nowadays, marami ng mga issues ang sinosolve using creative means. Ayun, mga bahagi ng creativity ng tao. Mga activities para paunlad natin yung ating creativity. Una, writing. So may mga tao na mahilig magsulat. Ang journaling nila, ang pagsusulat ng tula, pagsusulat ng short stories, novels, o blogging sa online platform. Halimbawa, ang Google, meron siyang sariling blogging platform. Pwede ka ring magbayad ng sarili mong blogging platform kung talagang gusto mo ng iba pang mga features. Diba? So, pwede mong ma-enhance doon ang writing ability mo. Very common nowadays is painting. Ayun, watercolor, acrylic, digital art, painting. Meron silang iPad o kaya notebook at gumagawa sila ng mga digital art. O ang iba naman ang gusto nila ay sketching. Kahit nasaan sila, may dala silang maliit na notebook at din sila nagsa-sketch ng mga interesting na nakikita nila. Music, yung pagtugtog ng instrumento, ang pagkanta, ang songwriting, those are all products of creativity ng tao. Iba pang means ng self-expression, yung pagsasayaw, di ba? Ang dancing, ang photography, sculpting, kagaya ng sabi ko, yung pagluluto, gardening, mga DIY projects. These are all products of creativity. Ano yung tinatawag na creative block? Ang creative block kasi nangyayari yan kapag nagbabago yung environment. Halimbawa, dati kang mahilig kang sa painting, tapos biglang all of a sudden, wala na. Ayaw mo na. Mahilig kang kumanta, all of a sudden, ayaw mo na. Ako mahilig akong kumanta dati, some 20-30 years ago. Pero ngayon, mukha ng boses ng unggoy ang boses ko. So kaya wala na. Ni minsan, hindi na ako kumanta. Ayun, pakikipag-usap sa ibang tao,
Di ba? Kung discouraging masyado ang mga tao sa paligid mo, nawawala yung interest mo. At yung paggawa mo ng ibang activities, pag-engage mo sa ibang activities, medyo kung in conflict na yon with your former creative activities, medyo magkakaroon ka na ng creative block na tinatawag. Ang call to action natin ngayon ay ilabas natin, i-discover natin o i-explore natin yung ating mga inner artist, di ba? Kasi baka sakaling meron tayong ma-discover. At nakakatulong din yon para mabawasan ang stress natin, ang anxiety natin, at mas lalo natin ma-appreciate ang buhay. Ayun, so sana may nakuha kayong konting tips dito sa ating episode about unleashing your inner artist. Sana andyan pa kayo sa mga susunod na episodes ng Vlogmas ko. Maraming salamat po.